Paano ko ba nakuha itong driver's license ko? Kakwento ko lang sa inyo kung ano ba yung mga process. So, stay tuned until the end. Sobrang nagigpit na si LTO in order to get a driving license. So, first, kailangan mo muna ng student permit. Paano ka makakuha ng permit? Required ka mag-undergo ng theoretical driving course for 15 hours. So, maghanap lang kayo ng mga accredited ng LTO like Smart Driving School. We only charge around 1,500 pesos for this kind of seminar. It's gonna be 2 days yung seminar. So, 8 hours siya. And after nun, magkakaroon lang din ng exam. Pupunta ka na sa LTO. So, pumunta lang ako ng LTO. Sinabit ko na yung theoretical driving course ko, ay yung TDC. Pati na rin yung nag-apply ako ng medical certificate. So, dalawa yung kailangan. So, after nun, may binayaran lang ako dito sa LTO and then everything is okay na. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat. After kong magkaroon ng student permit, dito ka na pwedeng mag-undergo ng driving lesson. So, ayan, nag-apply lang ako dito sa Smart Driving School. 5,500 yung charge nila sa manual sedan. It's gonna be 4 days training, so 2 hours, 2 hours. But pwede ka rin naman mag-rush around 7,500, I think. And yung isa naman is yung automatic, which is they're charging higher, around 8,000 for automatic sedan, and if rush naman, it's around 10,000 pesos. Meron pala silang different branches around Manila. So, dito ako nag-enroll sa Mandaluyong. Pa-schedule lang ako dito sa Smart Driving School at meron na nga akong schedule. So, tinuruan mo na ako ng driving lesson dito. So, yung first na tinuro sa akin, nung mga unang-una, as in first time ko kasi talagang humawak ng car. As in, kapag nasa bahay ako, hindi ako nakikialam, bala kayo dyan. So, first time ko, as in, wala akong knowledge. Mabait naman yung nagturo sa akin, as in, tinuro niya from the scratch yung mga bagay-bagay. So, una, tinuro muna sa akin yung exterior, kung paano yung proper checking bago kayo umalis. Kaya, medyo technical pala yung manual compare sa automatic. So, medyo nanibago ako. Na lang din nag-undergo ako ng manual training for motorcycle dun sa Smart. So, medyo nagkaroon ako ng konting idea when it comes in driving a manual car. So, hindi na siya ganun kahirap. Try na ako mag-drive ng manual. 2 hours, pinafamiliarize lang namin yung mga bagay-bagay until umikat na nga ako dito sa Erod. So, nagkaroon na ng opportunity since knowledgeable naman ako, and yung instructor ko is meron man silang break, so mas madali tayong matututo. And after nun, nag-undergo pa ako ng another 4 hours. Pinarush ko na siya kasi alis na ako. So, 4 hours yung kasunod kong training, and dito, na-familiarize na talaga ako. Pero nalibutan ko pa yung mga bagay-bagay. Kaya inulit-ulit ni Kuya sa akin yung kung ano ba yung naturo sa akin ng previous instructor ko. So, noong una medyo nakabahan ako, and then yun nga, umikot na kami ng BGC, nakakagulat na oh my God, first time kong makapag-drive. Tapos dito agad sa BGC. And okay din na nagtuto muna ako sa city kasi I think if nagtuto ako sa province, medyo mahirap yung adjustment. Super maninibago ako pag nag-drive ako sa province since palagi ako nasa province. And after kong matapos yung 8-hour practical driving course ko dito sa Smart, pasado na ako at binigyan na nila ako ng certificate. And pumunta na ako bumalik ako ng province ko sa Quezon. At punta na ako sa LTO at nag-apply na ako for my driver's license. Lang din kayo na at least 2,000 pesos. So, inabot ng overall ko is 1,500 in total for just the driving license. Pero mag-apply kang theoretical, I think 1,500 plus 1,500, 3,000 plus med-cert, 3,500. Pag-apply mo ng practical driving course, which is, I think, aabot ka ng 10,000 if we're gonna apply for a driver's license. And going back, nag-apply na ako ng driving license. Pumunta na ako sa LTO, dinala ko yung mga requirements, yung practical driving course ko. Since sa practical driving course pala, prerequisite yung lahat. Bago ka makapag-apply ng student permit, syempre magpasa ka ng mga requirements mo. Kailangan mo mapasa yung exam. So, after nitong student permit, nag-undergo ka na ng theoretical driving course. Ngayon, pwede ka na mag-apply ng practical driving course, which is prerequisite na meron kang student driver's permit. So, it's a process na kailangan mo undergo itong si Step 1 bago ka makapunta kay Step 3. So, nakuha mo na si Step 1, meron ka na student driver's license, student driver's permit, kukuha ka na ng practical driving course, which is, yun nga,
tuwing meron kayong driving course, driving session, kailangan mo ng student permit, and may one time lang na naiwanan ko siya. So, nasayang yung 1 hour ko kasi kinakailangan ko pang bumalik dun sa bahay ko para kunin yung student driver license ko. Sure to always bring it, especially na required talaga siya. First, nagpasa lang ako ng mga kinakailangan na requirements. Nag-fill out ako ng application form. Meron sila online pero mas maganda dito na mag-fill out. So, prepare mo lang din yung valid ID mo. I think hindi naman ako hinanapan ng valid ID as long as meron ka nung mga requirements like student permit. Step 1, kailangan mag-submit ng medical certificate at saka practical driving course na certification dito sa booth na to. Tapos may babayaran ka lang, I think, 100 pesos. So, after nun, natapos na tong procedure na to, okay ka na sa requirements. Pwede ka nang pumunta sa kasunod na process, which is to undergo exam. So, itong exam na to, it's gonna be over 60. Medyo logic siya, pero merong mga technical parts na questions. So, nag-review talaga ako. Nag-download ako ng app, which is LTO Reviewer. LTO Reviewer 2023, kasi yung 2024 sobrang dami niyang ads. Nag-review lang ako for 2 days, since dami naman akong time. And nag-try din ako ng mock exam sa online, which is LTO portal. So, pwede kayong mag-mock exam doon. And ang daming lumabas na questions na nandun. And yun, you have to analyze din yung mga bagay-bagay. Kasi the exam is not just an exam. It's also for you to familiarize everything if you're gonna start driving soon. So, yun, napakalaking tulong na you're knowledgeable about that. So, yung exam pala dito, pag tumingin ka sa kabilang side, as in mag-exit siya, so hindi ka talaga makapandaya. So yun, yung exam, it's 1 to 60. 60% nang ni-review ko lumabas dito sa exam. So, naka 52 over 60 naman ako. So, akala ko makaka-6 takes pa ako. Medyo kinakabahan ako kasi ayoko nang mag-take. So, pwede ka naman daw mag-retake for 6 times kapag hindi ka pumasa dito. So, yan, pinalad lang tayo dahil nakapasa tayo. So, yan, after mong makapasa dito, bumaba ulit ako. Tapos, sinabit ko may sinabit ako dun sa counter. Parang, may kailangan ata ulit akong bayaran. Mag-undergo na ako ng practical exam, which is test drive. So, thankfully, wala nang pila dito. So, lumabas lang ako. Pagkalabas ko, nag-exam na ako for motorcycle, which is manual, at yung exam for manual sedan. So, kapag mag-apply ka pala, medyo mahigpit na ngayon na kapag inaral mo is sedan, yun lang yung pwede mong i-drive. Like, pag nag-aral ka ng motor, yun lang din yung pwede mong drive. Hindi ka pwede mag-drive ng tricycle unless nagtuto ka. So, mas maganda na knowledgeable ka para yung restriction mo is covered na niya yung ibang parts. So, mas makakatipid ka na ng ride. So, medyo madali lang naman yung practical exam since ang dami ko naman ng oras na naalat for driving lessons. So, yun, nag-try lang kami mag-drive dun sa diversion dito sa Gumaca, Quezon. Tapos, yun, hindi naman siya ganun kahirap. Tapos, nag-try ako ng car, tsaka yung motorcycle, which is umikot lang. So, napakadali. I think, mas mahirap yung exam. Kung nababother kayo sa process, kung paano mag-apply, ayun, mahirap siya. Pero I think kailangan nyo lang ng at least 1 week. Kailangan nyo mag-allot at least 1 month to process all of this. And it's gonna be all worth it kasi hindi na tayo magtatago sa LTO. Actually, if you're gonna undergo an emergency, I mean, may mga emergency situation na kailangan mag-drive because it's an emergency, maganda na knowledgeable ka. It's not just for leisure, it's also for other situational scenarios. I don't know if I said it right. So yun lang naman yung process. I hope may natutunan kayo and I'm so excited for my driving journey. I don't have plans yet. Maybe someday. I just got an invite soon. Maybe I don't know. Maybe pag nagkaroon ako ng pag may nag-sponsor, hindi ko pa sponsor naman na sasakyan. Why not, diba? Baka simulan na natin yung van life journey natin
So, abangan nyo na ang susunod na kabanata. Magsasawa pa kayo sa mukha. Pero I don't know if mag-start na siya. Ang mahalaga may license na tayo para pag pumunta tayo sa mga ibang lugar. Especially that I'm planning to apply for international driving license. At least, kompleto na tayo sa requirements. Hindi na ako mahirapan. Kapag mag-rent ako ng motor or mag-rent ako ng sasakyan, knowledgeable na ako. Yeah, it's not just for leisure. It's also for you to have additional knowledge, to learn something new. Kasi yun talaga yung gusto ko, like, if I'm not knowledgeable to a certain thing, I wanna learn something new. It's a long journey.